días, señoritas y señoritos. Galit ako. Galit ako. Hindi po biro itong ginawa ni Vice President Sara Duterte. As a Catholic married to a Muslim, I deplore and I condemn the attempt of Vice President Sara Duterte, obviously, cooked up by her public relations advisors and political strategies, kung saan po they are now using the war or impending war or ongoing conflict between Israel and Hamas to draw attention away from the 600 million confidential funds of the Office of the Vice President and the Department of Education Secretary. As a husband of a wife, a Muslim who put up a non-government organization to reconcile Christians and Muslims, I find this PR strategy, PR stunt, sickening. It is unacceptable sa akin po. And as a public relations or retired public relations executive, retired political strategists to presidents, vice presidents, senators, and congressmen, the Duterte family included, I say, you have gone so low in your attempt to cover up or direct attention or to propagandize the issue of the 650 million confidential funds. At sa mga PR ni Sara Duterte, ang masasabi ko, being a PR strategist, napakabobo nyo, napaka-insensitive nyo sa mga libo-libo nang namamatay doon sa gera ng Hamas, ng Palestine at Israel. Marami kayong pwede issue gawin. Lahat na ginagawa nyo na eh. Peking bomba. Si Sara pupunta sa mga bundok daw, umaakyat sa bundok. Binibisita yung mga tribo, whatever. Naghahalik sa mga bata, nagpapakita na naghahalik sa mga estudyante. Lahat wala effect. Kasi ang hinihintay lang ng tao ay sabihin nyo na lang, sige, kung gusto ng taong bayan, i-give up namin yung pork barrel funds. Sige, o yung confidential funds na talaga naman, kagaya ng pork barrel funds, unaccountable parati, or not really subject to strict COA auditing, i-give up nyo na lang yan. Sinabi ko na ito nung nandun tayo sa Costa del Sol, sa Spain, na i-give up nyo na lang. This will diffuse the issue, and this will even help yung plano ni Sara to run for president. Pero ngayon, the ship is sinking for you. And this is the most desperate act that you have done so far. To use a crisis of unimaginable proportions, to use the dead bodies of Israeli children, Israeli babies, and old people. Ganon rin yung mga biktima dyan sa Palestine. You are using both the innocent Palestinians and the innocent Israelis dragged into the deadly war for your own personal interest. Napakababaw nyo po. Sipin nyo, gagamitin nyo yung issue. At we are saying this because of this statement ni Sara that came out today. Kung saan sinabi niya na pinopolitika lang daw siya sa issue ng pork barrel funds. Sabi pa kanya dito, ito nga, kasalanan pa ito ng mga chuchuan niya na they're feeding her that the illusion na popular pa siya
and people are supporting her spending of multi-million intelligence funds na hanggang ngayon hindi natin alam kung saan napupunta. Sabi pa niya dito, naiintindihan ko sa statement niya today, naiintindihan ko ang inyong pagkadismaya at galit hinggil sa mga issue tulad ng pakikialam sa budget at usapin ng confidential funds. Hindi po ito pakikialam. Okay, mga politiko po ang gumagalaw dito, pero they are backed by the Filipino people. Lalo na po, nagsimula ito sa Makabayan Block. Sumakay na lang sila Romualdez, Speaker Romualdez, kasi may balak rin tumakbo ng presidente. Sumakay na lang ibang mga congressmen at senator. Pero nagsimula itong issue, kagaya sa issue ng Maharlika Fund, sa taong bayan po. Sabi niya, ang mga hamon sa pamumulitika ay maliit lamang kumpara sa mas matinding pagsubok sa ating ekonomiya bilang epekto ng posibleng paglaki ng tunggalian ng Israel at Hamas at tumatagal na digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Uy, magaling ha, Sarah ha? Concerned ka na ngayon sa international issues ha? Concerned ka na ngayon sa issue ng Russia at Ukraine at issue ng Israel at Hamas. Pero Sarah, saan ka nung inaatake tayo ng China? International issue rin yan. Ni isang salita, wala ka sinabi dyan. Buti po yung tatay mo. Kahit pagka-traidor pa rin ang tema, pero at least nagsasalita. Ikaw wala ka sinabi, Sarah, and yet suddenly, millions of miles away to sa Israel at Russia at Ukraine at Palestine, concerned ka. Pero yon nangyayari sa bakuran natin, ni isang salita, wala ka sinabi. Anong klase yan? The harassment that China is doing to us has more direct effect on our economy than the Israeli war or the Ukraine war. Kasi sino mag-i-invest sa atin kung tuluyan, inaatake at inaharas tayo ng China at lumalabas sa news? So sino mag-i-invest sa atin sa ganyan sitwasyon? So Sarah, mahiya ka naman. You are using the Israeli issue to cover up, to redirect attention away from the confidential funds. Sabi pa ni Sarah, hinihikayat ko ang bawat isa sa inyo na tutukan ang paghahanda sa darating na panahon ng taghirap, lalo na sa patuloy ng pataas ng presyo ng pagkain at iba pang bilihin. You don't really get it, Sarah. The more reason na dapat ibigay nyo na yung 650 million confidential funds nyo. Pwede nyo pa nga i-request eh. Okay, tanggalin nyo sa akin yung 650 million confidential funds. Ibigay yan, i-convert yan sa ayuda. Ganda points pa rin yan sa inyo. And people will see you in a different light. Yan, kayo mga PR ni Sarah, pakinggan nyo to. Pakinggan nyo si VAT because I'm obviously better than you. Mas nagagalit sa ang tao sa inyo sa mga ginagawa nyo to. Lahat na lang ng gimmick nyo pumapak. So it is time talaga for Sarah to give up her confidential funds. Sabi pa ni Sarah, may oras para sa lahat at hindi ito ang panahon ng paninira at pamumulitika, lalo na malayo pang susunod na eleksyon. Higit na mahalaga ang ating pagkikiisa, pagtutulungan at pagiging handa para tiyakin ang ating mga pamilya ay ligtas at matatag sa darating na mga buwan. So concerned siya sa tao ha, at sinasabi niya na for our benefit. So talagang give up the confidential funds for our benefit if you really love us. Sabi pa niya may oras sa lahat ng ito at may panahon ng paninira at pamumulitika. Sinong namumulitika?
Sinong gumagamit ng 650 million funds for the early campaigning? Sino nagtatayo ng mga satellite offices para alagaan yung problema ng tao sa medical? Samantala, meron naman DOH para gawin yan. Meron naman mga klinika sa probinsya para gawin yan. Sino tumutulong sa tao para sa mga trabaho? Office of the Vice President. Samantala, meron naman Department of Labor and Employment para gawin yan trabaho na yan. Sino po tumutulong sa problema ng seguridad? Office of the Vice President, DepEd. Samantala, meron naman police. Meron naman Department of National Defense. Meron Philippine Army. Meron NBI. Meron National Intelligence Coordinating Agency para gawin yan. So, halata talaga, Sara, na ginagamit nyo ng pera namin for early campaigning. Dinodoble nyo yung trabaho ng mga ahensya. Ang masakit pa, tulad sa UP, tulad sa PGH, Lung Center, Heart Center, lahat tinapesan ng budget para ibigay dyan sa opisina nyo. Para kayo ang may pogi points. So, sino, Sara, ang namumulitika? Kayo. Kayo ang nagsimula lahat nito. Si Leni Robredo at ibang vice presidents or even presidents, hindi naman nagtayo ng extension ng Office of the President or Office of the Vice President. Kayo lang. So, sino namumulitika? You started all of this. This is all your fault. At ngayon, wala, desperado ka na, ginagamit nyo na pati issue ng Israel. So, shame on you, Sara, and shame on your stupid public relations experts and political strategies for this very stupid, insensitive, and inhuman PR strategy, PR stunt to raise the issue of the Israel-Hamas war, to draw attention. Red herring ito po red herring ito grand conspiracy to try to stop people from condemning and talking about the confidential funds by reminding us na delikado tayo sa issue ng gera sa Israel at Palestine. So, siguro susunod, we expect you to talk about the West Philippine Sea naman, mas malapit sa atin. So yun lang po, ito lang message natin dito. Please share this para umabot ito sa kampo ni Sara. Lalo na yung maggunggong at insensitive at walang respeto sa reliyon, walang respeto sa diversity of culture and religion na mga chuchua, na mga palpak na PR ni Sara Duterte. Please share this para umabot sa kanila. Sayang ang pera namin sa inyo na maling-mali at insensitive itong strategy na ginagamit nyo to use the bodies of children, rape women, the elderly na pinatay at yung namatay sa hospital ngayon for your own political ends. Again, I say, shame on you. So please share this para umabot sa kanila. Thank you very much for watching and see you in my next vlog.